Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, konting stock news po muna tayo ngayon at pag-uusapan po natin ay ang grupo po na Max's Restaurant. Kasi po parang bumaba po ang kanilang second quarter net income pati ang kanilang first half net income. Ano ba ang nangyari? Nasunog na ba ang manok ni Kuya Max? Alright, tingnan po natin ang kanilang 2023 Q2 report. Okay, net income lang po tingnan natin, no? So from 2022, 31 cents po kinita po nila, no? So 2023, 22 cents. Parang bumaba po ng 30%, no? Kung hindi po ako nagkakamali, no? Itong second quarter of the year, no? Kung compare po natin last year, no? Alright. So tingnan naman po natin yung first half. Kung first half naman pag titingnan natin, last year to this year, it's 36 cents versus 31 cents. So bumaba po ng 5 cents. So mababa pa rin. Although hindi ganun kasama, pero bumaba pa rin ang net income. At may nag-comment po no, sa review ko ng Max's Restaurant. Ano ba nangyari? No? Mahina na ba ang Max? Kinain na ba ng competition? Kinakain na ba ang Max ng competition po nila? So buting tingin po natin. No? Dalawa po ang titingnan po natin. No? Magkasunod po kasi ito nilabas. No? Yung second quarter po na financial report po nila or quarterly report and yung press release po. Magkasunod po kasi ito nilabas. Unahin natin yung press release. Ayan po. No? Sabi po dito, Max's Group post is stronger. Uy, mababa pero stronger. Ba't ganun? First half of 2023 outperforms. Na-outperform na rin nila ang alin? Pre-pandemic level. Max's Group Inc. The largest casual dining restaurant group in the Philippines posted net income of 246 million. Wow. For the first half of 2023 which outperforms 2019 by how much? 54%. Ayan po, no? Paano nangyari yun? Ang alam ko mas malaki yung net income nilang 2019, no? Kaysa po ngayon. Paano nangyari yun? Ito yung paliwanag po nila. Ang pag-usapan lang daw kasi natin yung organic net income. Exclude the sale of subsidiary whose sole asset is land. Nagbenta po kasi sila ng asset, no? And sabi nila, yung malaking portion ng 2019 na income mo nila ay nanggaling po sa pagbebenta nila ng asset po na yon na maraming land. Ayan, no? So, ang titingnan lang daw po natin, no? Pag binavalue natin si Max, ang sinasabi ng management, ang tingnan po natin, yung operation lang po, yung core business. Ano ba yung core business? Magbenta ng pagkain, no, sa mga customer. Yan lang ang tingnan natin. Kung yun lang ang titingnan ng mata natin, natalo na daw po nila ang 2019 level by 54%. Ayan, SWS or system-wide sales is back to pre-pandemic level. Wow! Balik na sa pre-pandemic level, no? 9.2 billion across both company-owned and franchise store in the global network, achieving how much? 95% of the 2019 level. So malapit na nilang maabot yung 2019 level daw po, no? Despite lesser stores, mas konti ang store nila. Kasi bakit? Maraming nagsara ng pandemic. Marami po bumigay. Bumigay. Siyempre, ang hirap po ng buhay, bumigay. Ayun, no? So as compared to the first half of 2022, sales jump. Tumaas ang sales, ha? By 1 billion or 14%. This is a good sign, no? Ako po talaga mas tinitingnan ko po talaga yung sales kaysa po sa net income po, no? Ayan, or 14% increase converted to revenues of 5.9 billion for the first half. 17% increase compared to last year, no? Ang revenues, ang sales po nila, no? 5.9 billion. Pero nung tiningnan ko 5.85 lang, hindi round up nila, no? Para mas magandang tingnan 5.9. Okay, so 17% no from last year. Okay, tuloy pa po natin, no? The results were primarily driven by Max Restaurant and Pancake House, yung dalawang restaurant nila, no? Which experienced a rebound. Uy, rebound. Okay, from a challenging first quarter last year, no? Yellow Cab Pizza and Krispy Kreme continue to perform with a strong brand equity. Ibig sabihin po, dire-diretso lang po si Yellow Cab at si Krispy Kreme, no? Kung ano yung performance nila dati, nabubuhat po nila. Kasi po, nung pandemic po, nung sarado-sarado po yung mga restaurant po noon, ito po talaga ang nagbuhat sa grupo po na ito, si Yellow Cab at si Krispy Kreme. Kasi po may delivery, may take out, may delivery, kaya buhay po sila, no? Syempre, yung mga dine-in, wala, sarado di wala. Pero sabi po ng Max's Group, nakabalik na, bumabalik na, no? Stronger, nakabalik na yung Max Restaurant at Pancake House. And then, katulong na niya yung dati nagbuhat sa kanila na si Yellow Cab at si Krispy Kreme, no?
Despite the challenges in commodity hikes, commodity, presyo ng bilihin. Ibig po sabihin, mga raw materials po nila, no? Tumaas po, sinasabi po nila dito, ako po namamalengke po ako linggo-linggo. Bumibili ako ng manok, baboy, yan, tumaas po talaga, itlog, ano pa, gulay, lalo na gulay, tumaas. Siyempre, restaurant mo to, bibili ng gulay ito. Alam naman puro karne yung pakain sa inyo. May gulay pong kasama yan kahit konti, kahit kapiranggot na kangkong. Meron po yan. Okay, the group tightened business model implemented during the pandemic continue to have positive impact on earnings. Ibig po sabihin, noong nag-pandemic, nagtipid po sila, nag-belt tighten po sila, naghigpit ng sinturon, nagtipid po sila. Ang alam ko po, naghanap sila ng masosource na matinag. Hindi ba ako nagkakamali? Kwento lang ng kaibigan ko ha, hindi po ako ha. Naghanap yata sila ng mga local sources, alternative na mas mura, pero hindi nako-compromise ang quality. Alright, so strategic measures during the first half of the year cushioned the impact of headwinds as seen in gross profit of 1.9 billion. 33% ang gross margin po nila. Compare daw po nung 2019 na 27% lang. So 500 basis points po ito or 5% ang increase. From 27% na gross margin noong 2019, 33% po ngayon tumaas. Kahit na po na tumaas ang presyo ng bilihin, na-improve pa rin po nila ang kanilang gross profit. Ayan lang po yung sinasabi minsan ni Charlie Munger. Hindi ba dapat lagi ka naghihigpit ng sinturon kay good times, kay bad times? Dapat lagi ka naghihigpit ng sinturon. Yung paalala lagi ni Charlie Munger. Huwag mo hayaan, antayin mo pa magkaroon ng bad times bago ka maghigpit ng sinturon. Dapat as a responsible talaga na pero of course, syempre, hindi natin masisisi ang management. Talagang na-trigger po sila ng pandemic. Kaya nag-tightening po sila, no? Well, anyways, diretso na po tayo. Ignore ko na po itong nasa taas. Dito na po tayo sa numbers sa baba, no? Yung EBITDA po nila, earnings before taxes, depreciation and amortization, no? Ayan, for the first half, no, ay 16%, no, ang margins po nila. And yung net income nila, ang margins nila ay 4.3. Softer daw po. Ibig sabihin, mas bababa. Pinaganda lang, softer para hindi masakit sa tenga. Softer. Hindi lower. Softer lang. Okay, kasi last year po, 19.7%, no, ang margins nila sa EBITDA. And yung net income nila, 5.6, no? Kasi nga po, tumaas. Higher material cost. Yun ang sinasabi po nila, no? But still, more efficient than the organic 2019 margin. Kung i-compare natin ng 2019, better pa rin daw po. Kasi ang margins nila nung dati, nung 2019, is just 14% on EBITDA and 2.3% sa net income. Ang baba naman, 2.3%, no? Ang baba ng net income, no? Well, anyways, ganyan talaga, no? Anyways, no, including one-off gains, no, yung first half daw ng 2023 ay still softer po. Softer pa rin po, no? Kasi last year it's 17% and 4.2% respectively, no? Alright, so tuloy po tayo. And ang sinasabi po dito, pumasok na po sila sa B2B, business to business. Nagsusupply na po daw po sila sa mga supermarket at convenience store ng kanilang mga pagkain. Okay guys, hindi po ako familiar dito. Hindi ko pa nakita to. Anong itsura dito sa mga supermarket. May mga nakakita na po ba sa inyo dito? No? Pa-comment naman po sa baba. Masarap ba? Tsaka anong mga pagkain po ba yan nilalagay nila sa supermarket at convenience store? Kasi mas palengke po ako, no, kaysa sa supermarket talaga, no. Okay, syempre kuripot eh. Alright. Pa-comment po kung anong lasa po ng mga pagkain po na yan, no. Ayan, and on top of excellent food and service, we provide loyal customer base across brands, no. We fortified our B2B. Well, anyway, sige, shortcut na po natin to. Ang sinasabi po nila dito, they expect a better second half of the year. Bakit better yung second half? Oh, yan, alam nyo na. Papasok na po si Lodi. Pagpasok ni Lodi, may kasamang 13-month pay na po yan. Tataas po ang spending po for the second half. And I think maganda po ang magiging second half po, no, ng Maxes. Ayan po, no. And tingnan na po natin yung quarterly report. Ayan. So, ang gusto ko lang pong i-highlight po sa inyo dito, no, yung gross profit po nila. Kung ibabawas lang natin yung COGS, no, yung mga materials, no, yung mga directly may kinalaman sa product na binebenta po nila, or yung COGS, no, ang gross profit po nila tumaas. 1.7 billion last year, 1.9 billion na po this year. Tumaas po ng mga 200 million po, no. So this is very, very good news, no. Maganda po ito, no. So bakit po bumaba ang net income? Kasi yung ibang expenses po nila tumaas. Ang isa nakita po natin dito, yung sales and marketing expense from 137 million last year, 200 million.
ang ginastos po nila dito. Again, this is not something negative po, no? Kasi guys, ang business po, taon po talaga ito. Taon po binibuild up po nito. And I think, no, kailangan talaga na i-sacrifice natin yung short term. Mag-spend tayo ng advertising para po lumaki ang benta natin sa future. Kasi nga po, medyo competitive din po ang space. So, kailangan talaga may konti kang advertisement, no, para medyo ma-push yung mga brands natin, lumakas ang brands natin. Investment po ito ng company para sa future ng company po. This is not something bad. Finance cost 136 million to 152 million. Tumaas po ng konti. Ano sa tingin nyo dito guys? No? Dahil ba tumaas ang interest po ng mga bangko po ngayon? Doon po kaya dahilan po niyan. Ano pa? Sa tax daw po, tumaas po sila from 99 million naging 116 million. Okay, basahin po natin. System-wide sales tumaas ng 14%. Okay, alam na po natin yan, no? And same-store sales tumaas din po, no? 12%. Okay, very very good, no? Local sales increase 16%. International sales tumaas 6%. Very very good. Okay, so pag-usapan na po natin, no? Ang gross profit, sabi nga po nila dito, 33%, which is better, 27% last nung pre-pandemic po, no? Ayan, so skip na po tayo dito, no? Ito po yung gusto nating buting-tingin dito, no? Yung general and administrative expenses daw po nila tumaas. Bakit po tumaas yung G&A expenses po nila? General and administrative expenses tumaas daw po talaga ng 12% over last year. Bakit? Kasi may maintenance, may mga pina-repair daw po sila, no? So hindi po talaga naiiwasan po nito. Same time tingin natin, okay lang naman. Gumastos ng 34 million sa mga repair. I think okay lang naman po yan. Hindi naman po ganun kasama. Mukhang one-off na gastos lang naman po ito. Ano pa? Eto na, salaries, wages, employee benefits tumaas ng 32 million. Ito gusto kong i-emphasize po sa inyo. Ay, tinamaan na po kaya ito ng 40 pesos na increase ng minimum wage. Hindi ko po alam, tumaas na ba ng 40 pesos? Na-approve na po ba yun? No? So actually hindi ko po nasundan kung na-approve na po. No? Pa-comment na lang po sa baba. Pero kung na-approve na po yun, ito kaya naging dahilan kaya nagtaas ng 32 million. Ang gastos po nila, no, sa mga empleyado tumaas ng 32 million. Imagine mo 250 million lang ang net income mo, and yet 32 million, no, tumaas ng 32 million ang iyong sweldo, mga ganyan. Imagine nyo kung na-approve pa yung 150 pesos na minimum wage hike, baka maubos na po ang net income ni Maxes, no? Or kung hindi man, itataas nila ang presyo po nila. Pag tinaas nila ang presyo nila, ay baka wala pong masyadong bumili. So ito po medyo, hindi ko po alam saan ako lulugar dito sa 150 pesos na minimum wage hike, no? Parang mahihirapan po mga negosyo. Dito pa lang sa box, nakikita mo na nahihirapan na po sila, no? Ayan. And also 25 million higher freight out from increasing volume of fuel prices. Tumaas po kasi ang presyo ng gas. Kaya po, mahal din po ang kanilang pag-deliver po. Yun ang sa mga naging problema po. And I think baka ma-address po nila in the future, baka maging efficient pa po si Maxes, no? Ayan po, no? So, skip ko na po itong mga to, no? Ayan, skip ko na po yung mga to. Pero anyways, na pagkwentuhan na po natin kanina, mukhang it's not that bad. Mukhang okay naman kung titingnan lang natin, no? Yung gross profit and revenues parang okay naman po. Nag-suffer lang po ng konti ang kanilang net income. May mga challenges po kasi in the short term, pero I think it's still not that bad, and I feel that this company is still a little bit undervalued. Ayun lang mga disclaimer lang po, lahat po ito opinion ko lang po, na mag-research kayo bago gumawa ng any investing decision. Salamat po sa inyong pagtsatsaga po, sa pakikinig. Good night po, God bless, bye bye.